Ang tangway ng Crimea ay naging sentro ng hidwaan mula ng ilegal na aneksin ito ng Rusya noong 2014 na nagmarka ng simula ng kanilang kamakailang pagsalakay laban sa Ukraine. Nang ilunsad ni Pangulong Ruso na si Vladimir Putin ang buong sukat na pagsalakay, naging kritikal na banta ang Crimea na nagsisilbing base para sa mga barkong pandigma ng Rusya sa itim na dagat na bumubuo ng mapanganib na dulo ng sibat para sa mga atake. Malaki ang pagbabago ng sitwasyon mula sa mga unang buwan ng digmaan sa Ukraine. Nahihirapan na ngayon ang Russia na mapanatili ang kontrol sa Crimea habang walang tigil ang mga welga ng Ukraine sa tangway. Sa mga nakaraang araw, ginawa ng Ukraine ang Crimea na libingan para sa ilan sa pinakamahalagang ari-arian militar ni Putin sa pamamagitan ng mapangwasak na mga atake. Kabilang sa mga nawala ay isang sistema ng depensang panghimpapawid na S-400 na minsang simbolo ng pagmamalaki ng Russia. Itinuturing na pinakamahusay na sistema ng depensang panghimpapawid ng Russia. Pangalawa lamang sa bihirang S-500, ang S-400 ay nagdudulot ng malaking banta sa mga operasyon panghimpapawid ng Ukraine na may kakayahang magdulot ng mabibigat na pinsala sa mga posisyon ng Russia. Inulat ng mga pinagmumulan ng teknolohiyang militar na ang S-400 ay makakapagpaputok ng maraming uri ng missile na ang pinakamalakas na variant ay umaabot sa saklaw hanggang 300 at 99 na kilometro. Ang mga missile na ito ay makakaharang sa mga target sa bilis na Mach 15 at maaaring ilunsad sa salvo ng 4 upang lipunin ang paparating na mga banta. Bawat sistema ng S-400 na nawawasak ng Ukraine ay nagbubukas ng bagong, mas ligtas na koridor panghimpapawid para sa mas matinding mga welga ng Ukraine laban sa Russia. Sa Crimea, isa sa mga sistema ng S-400 ng Russia ay ganap na ni-neutralize. Ayon sa United 24 noong Agosto 31, inyulat ng Pangunahing Direktorado ng Katalinuhan ng Ukraine o HER ang matagumpay na operasyon kung saan ang unit ng espesyal na puwersa na Ghosts ay nagsagawa ng maraming welga na malubhang nagpinsala sa infrastruktura ng Russia sa Crimea. Ibinahagi ng HER ang mga detalye ng atake sa Telegram. Sinabi sa isang post sa Telegram na ang unit na Ghosts ay tumama at nawasak ang mga pangunahing target ng puwersang okupasyon ng Russia sa Crimea. Ang mga espesyal na puwersa ng HUR ng Ukraine ay sistematikong nagdismantle ng mga sistema ng depensang panghimpapawid ng Russia sa tangway. Hakbang-hakbang, nagdismantle ang Ukraine ng infrastruktura ng Russia sa Crimea. Ang atake sa S-400 ay ang unang salvo sa serye ng mga kamakailangang operasyon na nagbibigay daan sa Ukraine na wasakin ang karagdagang kritikal na kagamitang militar na tatalakayin pa ng higit. Tungkol sa S-400, nilinaw ng Euromaidan Press na hindi ang sistema mismo ang nawasak. Sa halip, tinarget ng Ukraine ang Siyam na 6 na L, 6 na UP radar na kaugnay sa S-400 na epektibong nag-disable sa buong sistema at sa mga missile nito. Kung wala ang radar, ang S-400 ay pinipilit na magpaputok ng bulag kung makakapagpaputok man ito, na ginagawa itong isang nakatigil na target na puno ng mga missile. Malamang na nagpaplano ang Ukraine ng susunod na drone strike upang tapusin ng tuluyan ang sistema ng S-400. Oras lamang ang magsasabi, ngulit sa ngayon, ang sistema ng depensang panghimpapawid ng Russia na nagkakahalaga ng 11 bilyon at 400 milyong na piso ay isang walang kwentang tumpok ng metal. Mahalaga ito dahil ang pag-neutralize sa S-400 ay nagpapahina sa mga depensa ng Russia na nagbubukas ng pinto para sa mga susunod na drone strike ng Ukraine.
Sa loob ng 24 na oras, walang tigil na tinarget ng Ukraine ang Crimea na nawawasak ang 6 na piraso ng kagamitang militar na umaasa ang Russia upang protektahan ang tangway at ilunsad ang mga atake sa mainland Ukraine. Isang pasilidad ng GLONS na iniulat na nakatago sa ilalim ng protektibong dome ayon sa United 24 ay kabilang sa mga unang target na nawasak ng Ukraine pagkatapos i-disable ang radar ng S-400. Ang GLONS, ang Global Navigation Satellite System ng Russia, ay sagot ng Moscow sa GPS. Iniulat ng Novotel na ito ay unang binuo ng Soviet Union sa dekada ng 70 bilang isang eksperimental na sistema ng komunikasyong militar. Bagaman ito ay nagkaroon ng komersyal na papel pagkatapos ng malamig na digmaan. Sa 24 na aktibong satellite, ang GLONS ay nagbibigay ng real-time na pagsubaybay, posisyon at nabigasyon na katulad ng GPS. Gayunpaman, binanggit ng US Federal Aviation Administration na ang GPS ay gumagana sa 31 satellite, 7 higit pa kesa sa GLONASS na ginagawa itong mas mahusay. Gayunpaman, kahit ang hindi gaanong advanced na sistema ng nabigasyon sa satellite ay nananatiling mahalaga at ginamit ito ng Russia sa buong digmaan. Iniulat ng Chatham House na ang GLONS ay nag-aalok ng katumpakan sa loob ng 3 metro na malawak na ginagamit ng militar ng Russia para sa kanilang mga operasyon. Karamihan sa mga precision-guided na sandata ng Russia, kabilang ang mga long-range na missile na ginamit upang bombahin ang mga lungsod ng Ukraine, ay umaasa sa GLONS para sa pagtarget. Hinulaan ng Chatham House na ang pagtaas ng pag-asa ng Russia sa GLONS para sa lakas militar ay magpapatuloy na humahantong sa malinaw na konklusyon. Ang pagwasak sa infrastruktura ng GLONS ay nagpapababa sa katumpakan ng mga sandata ng Russia. Hindi maaaring wasakin ng Ukraine ang mga satellite na nagpapagana sa GLONS dahil ang paglunsad ng mga missile na may sapat na saklaw at katumpakan sa kalawakan ay hindi posible. Gayunpaman, nakamit ng Ukraine ang mga resulta sa Crimea sa pamamagitan ng pagtarget sa mga pasilidad ng GLONS sa lupa na nagpapababa sa kakayahan ng Russia na gamitin ang kanilang sistema ng nabigasyon sa satellite. Hindi malinaw ang eksaktong papel ng pasilidad ng GLONS sa Crimea. Maaaring ito ay sumusuporta sa pagposisyon ng satellite para sa Black Sea Fleet ng Russia o gumagabay sa mga missile na inilunsad mula sa Crimea papunta sa Ukraine. Anuman, ito ay malinawing target para sa Ukraine na matagumpay na nawasak ng unit na Ghosts ng HUR at kanilang mga drone. Hindi tumigil doon ang Ukraine. Ang pagwasak sa isang S-400 at isang pasilidad ng GLONASS ay simula lamang ng isang maalab na gabi sa okupadong Crimea. Ang sunod na welga ng Ukraine ay tinarget ang isang airbase na nawawasak ang 2 pang ari-arian militar ng Russia. Ayon sa The Kiev Independent, ang mga drone ng Ukraine ay tumama sa airbase na Vardiska na matatagpuan mga 13 kilometro mula sa Simferopol na direktang tinamaan ang 2 Mi-8 na helicopter. Bawat isa ay nagkakahalaga ng 1 bilyon at 710 milyon na piso. Isang 3 bilyon at 420 milyon na piso na return mula sa mga drone na nagkakahalaga ng ilang 11 milyon at 400,000 bawat isa ay isang matibay na resulta sa anumang sukatan. Ang Mi-8 ay hindi ang pinaka-advanced na sasakyang panghimpapawid ng Russia. Binuo noong panahon ng Soviet, katulad ng karamihan sa kagamitan na inilagay ni Putin laban sa Ukraine, ito ay isang maraming gamit na transport helicopter.
Ito ang dahilan kung bakit ito tinarget ng Ukraine. Ginagamit ang mga ito upang maghatid ng mga tropa, kargamento o medical na supply mula sa isang punto patungo sa isa pa. Ginagamit din ng Russia ang mga Mi-8 para sa medical na paglikas, bagaman ang mga ulat ay nagpapahiwatig na madalas na iniiwan ng Russia ang mga sugatang sundalo, na may higit sa 5% ng mga nasugatang tropa na iniiwan upang mamatay, ayon sa isang ulat noong Hunyo mula sa Center for European Policy Analysis. Kaya, ang mga Mi-8 sa Crimea ay malamang na ginagamit ng higit para sa paghatid ng mga tropa at kagamitan papunta sa Ukraine kaysa sa paglikas. Anuman, nawala na sila ngayon. Hindi maaaring maglabas ang Ministeryo ng Depensa ng Russia ng kanilang karaniwang pagtanggi sa tagumpay ng Ukraine, na inaangkin na ang mga labi ng drone ang nagdulot ng pinsala habang pinapanatili ang kalmadong mukha. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang inangkin ng UHR na nawasak ang 2 Mi-8, nagbigay sila ng patunay sa isang 41 sekundong video na naipost sa YouTube noong Setyembre 1. Ang black and white na footage na tila ni record mula sa first-person view o FPV drone ay nagpapakita nito na umiikot sa isang airfield, naghahanap ng target bago makita ang isang Mi-8. Walang oras na nasayang ang operator ng drone. Sa loob ng ilang segundo pagkatapos makita ang helicopter, ang kamikaze drone ay bumagsak sa fuselage nito. Nag-cut out ang footage, malamang dahil sa pagsabog ng drone na nawasak ang Mi-8. Paulit-ulit ang sequence habang lumalapit ang pangalawang drone sa parehong airfield na tinarget ang isa pang helicopter ng Russia, ngulit lumampas sa una na nakita nito. Hindi malinaw mula sa footage kung bakit hindi pinansin ang unang helicopter. Maaaring ito ang isa na nakripple ng unang welga ng Ukraine. Anuman, lumampas ang drone dito patungo sa pangalawang Mi-8 na nakaparada sa tarmac. Tumama ang drone sa lupa ilang sentimetro mula sa target, sapat na malapit upang lamunin ng fireball ang helicopter, na nagdadala ng tali sa 3 ari-arian kasama ang S-400 na nawasak. Patuloy ang Ukraine at gayon din ang video. Sa paligid ng 30 segundong marka, lumitaw ang isa pang target na una ay katulad ng bahagi ng baybayin ng Crimea. Habang lumalapit ang drone, naging malinaw na ito ay isang military tugboat na tinarget ng UHR. Tumama ang drone at nag-cut ang footage habang sumasabog ito. Iniulat ng Newsweek na ang sasakyang dagat ay malamang ang military tug na Buk 2190. Ang mga ganitong tug ay hindi nagdudulot ng direktang banta sa pag-atake sa Ukraine, gaya ng iminumungkahi ng kanilang pangalan. Pangunahin silang ginagamit upang hilahin ang iba pang mga barko, lalo na ang mga nangangailangan ng pagkukumpuni. Gayunpaman, binanggit ng opisyal na website ng Black Sea Fleet ng Russia na ang mga tug na ito ay maaari ring magsagawa ng mga tungkulin sa paglaban sa sunog, na posibleng magligtas ng mga barko na tinamaan ng mga drone ng Ukraine. Ito ang dahilan kung bakit tinarget ng Ukraine ang Buk 2190. Halos nalipol ng Ukraine ang Black Sea Fleet na may ikatlong bahagi na nawasak ng mga drone at missile bago inalis ng Russia ang mga ito. Ang mga tug tulad ng Buk 2190 ay critical na suporta para sa mga barkong pandigma na ito. Kung muling i-deploy ng Russia ang kanilang mga barkong pandigma sa Black Sea Fleet, isa na mas kaunti ang tug na magagamit upang suportahan sila laban sa mga drone at missile ng Ukraine. Isa pang dahilan kung bakit tinarget ng HUR ang tug, ayon sa The Kiev Independent, ay dahil kamakailan ay ginamit ito ng Naval Special Forces ng Russia para sa mga operasyon ng underwater sabotage. Bagaman hindi tinukoy ng ulat ang mga operasyon, sinabi ng HUR na ang pagwasak sa tug ay malubhang naglimita sa kakayahang labanan ng isang elite unit ng Russia.
Ang tug ay nakaharap sa isang malungkot na kapalaran, binanggit ng Hure. Parehong kapalaran ang sumapit sa isa pang sistema ng depensang panghimpapawid ng Russia. Ang S-400 ay hindi ang tanging sistema na inilagay ng Russia. Ang mas matandang S-3 Raon na unang inilagay noong 1979 sa panahon ng Soviet ay mas karaniwan. Ang edad nito ang nagpapaliwanag sa pagiging laganap nito kaysa sa S-400, ngunit nananatili itong epektibo laban sa ilan sa mga sandata ng Ukraine mula sa panahon ng Soviet. Na-export ng Russia ang S-3 Raon sa buong mundo, na bumubuo ng core component ng mga depensang panghimpapawid ng Iran at Syria. Ang radar nito ay makakasubaybay sa mga target hanggang 279 na kilometro na nagpapakain ng data sa mga sasakyang nagdadala ng missile. Kapag naka-lock on na, bawat sasakyan ay makakapagpaputok ng 2 self-guided na missile. Kung inilagay ng Russia ang maraming sasakyan ng S-300, hanggang 12 ay maaaring mag-link sa isang radar na naglunsad ng 12 missile ng sabay-sabay sa isang target, ayon sa BBC. Tumatagal lamang ng 5 minuto para sa mga sasakyang ito na maghanda at magpaputok. Bagaman matanda na, nananatiling epektibo ang S-300, maliban sa isa na nawasak ng Ukraine sa Crimea. Inuwatan ng The Kyiv Independent na ginamit ng Ukraine ang parehong diskarte gaya ng sa S-400 na tinarget ang radar. Tinamaan ng Ukraine ang radar ng S-300 noong Agosto 30 ayon sa The Kyiv Independent, kaya hindi malinaw kung ang S-300 o S-400 ang unang sistema ng depensang panghimpapawid na nawala ng Russia sa Crimea. Anuman, isa pang nabubulag na sistema ay hindi na makakaharap sa mga susunod na pag-atake panghimpapawid ng Ukraine. Nagbigay ng karagdagang detalye ang Crimean Wind Telegram Channel. Sumiklab ang sunog malapit sa airfield na Sarki sa Novofedorivka. Iniulat ng Crimean Wind Monitoring Group na binanggit ang satellite imagery. Mas maaga, nagpost sila ng larawan ng 3 haligi ng usok sa lugar ng airfield. Kumpirmado ng Ukrainian Special Forces ang usok na nagmula sa nawasak na radar ng S-300 na sinasabi sa Telegram na ang mga aksyon ng HER noong Agosto 30 ay nawasak ang radar sa military airfield na Sarki. Sa loob ng ilang araw, walang takas ang Crimea mula sa mga drone ng Ukraine. Sa pagbagsak ng S-300, 5 higit pang ari-arian ang nawasak lampas sa unang welga sa S-400. May isa pang hindi mapapalitang target ang Ukraine sa kanilang paningin ayon sa Euromaidan Press, isang radio telescope na RT-70 mula sa panahon ng Soviet, bahagi ng layered air defense ng Russia sa Crimea. Bakit tinarget ang isang telescope? Ang papel nito ay pagsubaybay sa mga konstelasyon ng satellite. Ginamit ng Russia ang RT-7 upang subaybayan ang mga satellite na kritikal para sa pagpapatakbo ng GLONS. Kung wala ito, nahaharap ang Russia sa mga hamon sa pagkoordinado ng kanilang mga konstelasyon ng satellite mula sa Crimea, dahil maaaring lumitaw ang hindi natutuklasang mga issue. Sa pagwasak sa RT-7 sa Crimea, wala nang kapalit ang Russia doon. Ito ay tunay na natatangi ayon kay Dmitry Pletchuk, isang tagapagsalita ng Ukrainian Navy na binuo sa panahon ng Soviet upang subaybayan ang mga konstelasyon ng satellite. Nawala na ang natatanging ari-arian na iyon, kasama ang lahat ng iba pa na nawasak ng Ukraine na nagtatapos sa isang Agosto na nakakita ng malalaking pagkalugi ng Russia mula sa long-range na mga welga. Sa loob ng mga araw, ginawa ng Ukraine ang Crimea na libingan para sa pinakamahalagang kagamitan ng Russia.
Ang mga depensang panghimpapawid ay na-cripple, ang mga helikoptero ay nawasak, isang tug ay lumulubog sa itim na dagat at ang mga pangunahing component ng GLONS ay na-neutralize. Ito ay nagpapakita ng estratehikong katupakan ng Ukraine sa pagbawi sa Crimea mula sa ilegal na aneksasyon ng Russia. Nagwawagi ang Ukraine ng isang kampanya upang sistematikong pahinain ang mga depensa ng Russia sa Crimea. Iniulat ng United 24 na naniniwala ang HUR na ito ay nagpapababa sa pangkalahatang infrastruktura militar ng Crimea. Bawat matagumpay na welga ay lumilika ng mga oportunidad para sa higit pa sa hinaharap. Ang pagwasak sa S-400 at S-300 sa Crimea ay malinaw na naglalarawan nito. Ang parehong mga sistema ay umiiral upang barilin ang mga drone, missile at sasakyang panghimpapawid ng Ukraine. Kapag nawasak o na-disable ang kanilang mga radar, hindi sila makakapagpaputok ng mga missile upang pigilan ang karagdagang mga pag-atake panghimpapawid ng Ukraine. Mayon, isang S-400 ay nakahiga sa libingan ng Crimea. Bukas, maaaring ito ay isang buong airfield o naval base. Ang mga atake ng Ukraine ay nakakamit din ng tagumpay sa propaganda. Muling nahahiya ang Ukraine sa Russia na nagpapakita kay Putin na kahit anong pagsisikap niya, hindi niya maproprotektahan ang teritoryo na ilegal na sinakop noong 2014. Dagdag pa sa kahiya ni Putin, sinubukan ng Russia na gawing hindi matatagos ang Crimea sa mga pag-atake panghimpapawid ilang buwan lamang ang nakalipas. Noong Mayo, iniulat ng Defense Express ang mga komento ni Pletenchuk na ang mga depensang panghimpapawid ng Crimea ay mas malakas kaysa sa karamihan ng mga rehiyon ng Russia. Ang Crimea ay may simboliko at lohistikal na kahalagahan para sa Russia na may masiksik na depensang panghimpapawid, binanggit ng tagapagsalita ng Navy. Pagsapit ng huli ng Mayo, iniulat ng Kiev Post na inihayag ng mga partisan ng Ukraine na pinapalakas ng Russia ang mga depensa na natatakot sa mga pag-atake ng drone. Ang mga depensang iyon, kasama ang iba na itinatag ng Russia sa Crimea, ay sinadya upang tigilan ang mga drone ng Ukraine na wasakin ang higit pang mga target pagkatapos ng mga naunang welga. Malinaw na nabigo sila. Ngayon ay natanto ni Putin na halos walang bagay na ipinadala sa Crimea ang ligtas mula sa mga drone ng Ukraine. Kahit ang mga sistema tulad ng S-400 at S-300 na dinisenyo upang harapin ang mga drone ay mahina dahil tinatarget ng Ukraine ang kanilang mga critical na component. Dapat na handa ang Russia. Ang Crimea ay may higit pang mga sistema ng depensang panghimpapawid kesa sa karamihan ng mga rehiyon ng Russia o okupadong Ukraine. Gayunpaman, sa huli ng Agosto, pinatunayan ng Ukraine na walang kwenta ang mga paghahanda na iyon. Ang katalinuhan ng HUR at epektibo ng drone ay napaalakas. Higit pang mga atake sa Crimea ay malamang na malapit na. Ngayong nawasak ang mga sistema na sinadya upang pigilan sila. Habang bumagsak ang mga depensa ng Crimea, ang buong kampanya ng Russia sa tag-init ay gumuho. Ang sinadya na maging pinakamataas na punto ng Russia noong 2025 ay nagtapos sa kabuoang kabiguan na wala sa kanilang mga layunin sa tag-init ang nakamit.